Halos malukot ni Bethany ang hawak ng mga dokumento. Ganun bang balak ni Lyndon kaya ba gusto nito ng DNA test? Para na naman siyang sinasakal. Talaga bang nag-iba na ito? Peki yan, ang bilis ng resulta. Pinagawa mo lang siguro yan. Pamimilit niya at siniksik sa dibdib nitong mga dokumento. Madilim siya nitong tiningnan. Sa takot niya ikagad siyang tumalikod at tumingin na lamang sa labas ng bintana. Pinunasan niyang mga luha kahit pa tuloy-tuloy ang buhos noon. Nanginginig ang mga kamay niya sa pinaghalong galit. Para din siyang tinaraydor nito. Fake? This a real Miss Del Rio? Malamig na sagot nito, napapikit siya. Parang hiniwang puso niya sa tinawag nito sa kanya. Okay na nga na kahit bet lang, basta huwag lang Miss Del Rio. Pakiramdam niya kasi hindi siya nito kilala at wala silang pinagsamahan kapag ganun ang tawag nito. Kahit na, hindi ako papayag sa gusto mo. Anak ko sila. Akong nagpalaki. Akong kasama nila. Wala ka namang alam. Matapang niyang sagot kahit pa hindi ito kaharap. Ilalaban niyang karapatan niya. Hindi pwedeng kunin itong mga anak niya kung hindi mababaliw siya. Hindi pwedeng mawala sa buhay niya si Siren at Sander. Napasinghap siya matapos makitang lumapat ang mga palad nito sa salamin ng bintana. Sa magkabilaan pa kaya't nakakulong siya nito. You heard me. They will stay at my mansion. And that is final. Napatigil ito nung humarap siya. Gigil niyang kinuyo ang mga kamao at galit nung tinignan. Lumalim ang mga tingin nito. Hindi siya nagpatinag kahit pa maling galaw niya ay masasaktan siya nito o mahahalikan. Shut your mansion, Lyndon! Gigil niyang tugon. Ikaw ang bago sa pamilya. Ikaw ang mag-adjust. Matapang niyang turan. Umigting ang panga nito. Napasigaw siya noong hampasin nitong bintana. Mabuti na lang at hindi yun nabasag. Isipin mong kaligtasan nila, Miss Del Rio. Wala kang kakayahan na kumuha ng bodyguards. Madiing katuwiran nito. Lalo siyang nasaktan dahil doon. Oo, at hindi na siya mayaman. Pero kaya niya rin protektahan ng mga anak niya. Bodyguard ba? Ako. Ako ang magiging bodyguard nila. Namuhay naman sila na ako lang ang pumuprotekta sa kanila. Sige, itataya ko ng buhay ko at magiging bodyguard para lang manahimik ka. Napapikit siya at naitikom ang mga labi nung walang sabi-sabing sugurin tong mga labi niya. Napasandal pa siya sa salamin ng bintana ngunit hindi pinansin ang sakit. Madiin niyang tinikom ang mga labi, takot na mabuksan ng mga yon at magtagumpay ito sa marahas na halik. Pilit niya rin tinutulak ang mga balikat nito. Ngunit dinidiin itong katawan sa kanya. Gusto niya magprotesta o hindi kaya sampalin ito. Ngunit hindi niya magawa. Natatakot siyang oras na kumilos siya ng mali ay magiging marahas ito. Marahas naman na talaga to. Dibdib na nito ang tinutulak niya. Ngunit hinuli ng mga kamay nito. Ang mga kamay niya at pininid sa bandang ulunan niya. Kinulong nito ang mga yon sa malabakal nitong palad. Isang kamay na nga lang nito ang may hawak sa mga yon. Ginalaw niya ang katawan at balak na sipain ito, ngunit inipit lang nitong mga binti niya sa mga binti nito. Nilayo nitong mga labi kaya't nakahinga siya, pero hindi niya binuksan ang mga labi niya dahil alam niyang susunggab lamang itong muli. I hate it when you are being stubborn. Anitong kinakalas ang botones ng damit nito. Agad niyang pinaling ang ulo sa kanan nung tangkain siya nitong halikang muli. Sinandal nitong noo sa pisngi niya at tila nainis pa sa ginawa niyang pag-iwas. Sinubukan niyang hilahin ang kamay niya, ngunit dumiin lang ang hawak nito sa mga yon. I don't want to hurt you, Beth, but I need you to follow my decision for the safety of all of us. Mabigat nitong bulong, gusto niyang kumontra. Sa paningin niya ay sarili lang nitong iniisip, ni hindi inisip ang mga anak niya kung maghahanap ba sila ng mommy. Gusto niyang sabihin ang mga yon ngunit pinanatili niya sa utak niya. Masamang tingin na lang ang pinukol niya dito para maramdaman nitong hindi niya gusto ang mga gusto nito. Mabigat itong huminga at inamoy pang laeg niya. Mabigat din siyang huminga. Hindi dapat siya tatablan sa mga halikat ginagawa nito pero napasinghap siya at napaawang ang mga labi nung bigla na lang nitong haklitin ang manipis niyang night dress. Hinawakan nitong bewang niya at pinirmi. Hindi pa siya nakakabawi o naisasarang mga labi nung tawirin ng mga labi nito ang awang niyang mga labi. Para siyang nawala ng hangin, ngunit naramdaman niya ang hangin na binigay nito sa bibig niya. Malalim siyang huminga. Gusto niya itong itulak at ilayo mga labi niya ngunit nasakop na nitong mga yon. Napahawak siya sa mga tuhod niya at naghabol ng hininga. Eto naman ay nagsimulang magtanggal ng saplot nito. Napakurap siya.
Dapat ay tinatakasan niya na to. Sa naisip ay inipon niya ang lakas at balak na tumakbo. Ngunit bago pa man makalayo ay mabilis nang kumilos. Ang mga matipuno nitong braso at hinuli ang tiyan niya. "Let me go, Lyndon!" Protesta niya ngunit dinikit lang nitong likod niya sa salamin ng bintana. "Let's see." Bulong lang nito bago diniin ang katawan nito sa kanya. Matindi ang pagpipigil niyang kumawala ang ungol niya. Gusto niyang ipakita rito na hindi siya natutuwa kahit pa napupuno ng puso niya sa init. Ang bigat na ng paghingi niya tila magdurugo ng mga labi niya sa pagpipigil. Talagang pagagalitan niya sarili kapag may kumawalang daing sa bibig niya. Mahinang daing ni Lyndon matapos siyang mas idiin ito sa salamin ng bintana at malalim na gumalaw. Napapikit siya ng mariin. Kung wala lang sila sa pinakatoktok ay mangangamba siya na baka may makakita sa kanila mula sa labas. "You're suppressing your moans." May galit na tura nito ngunit hindi niya pinansin. Nanatili siyang nakapikit. Sinubukang itulak itong muli ngunit gigil lang nito na pinirmi ang bewang niya at binilisan ng galaw. Napamulat siya ng mga mata at malaking umawang. Ang mga labi niya at halos mapasigaw ng daing. Ngunit mabuti na lang ay napigilan niya. Dumiin ang kamay niyang nakahawak sa balikat nito. Nasa lubong pa nito ang nakakapasong titig nito na may halong galit. Nainis nga yata ito na hindi siya nagsasalita. Kaya't basta na lang itong tumigil. Mararahas na paghinga ang ginawa nito. Nagyuko at tila inisip kung anong gagawin sa kanya. Bahala na itong mapagod pero hindi siya magsasalita. Naisara niya mga labi. Hingal na binaba ang kamay niya at muli sana itong itutulak. Ngunit siya pang nagulat sa pagbuhat nito at pagbitbit sa kanya patungo sa kama. Inis niya itong tinignan pero tumikwas lang ang kilay nito. Walang sabi-sabing kumuha ng unan at nilagay yon sa likod ng kanyang balakang. Literal na nahila niyang kobre kama nung pumatong ito't muling mag-isa ang kanilang katawan. Nahuli niya itong nakangisi. Hindi niya sigurado kung ilang beses may nangyari sa kanila. Ang naalala niya ay bumalik sila sa bintana pero sa kama pa rin ang huli. Ramdam niyang kinumutan siya nito at niyakap mula sa likod. Balak niyang ang pagbawalan ito ngunit nawalan siya ng lakas. Hinayaan na lang niya maging ang pagpulupot ng matipuno nitong braso sa katawan niya. Pero noong magising siya sa sikat ng araw, wala na si Lyndon sa tabi niya. Mag-isa na lang siya sa kama. Napansin niya ring suot na niya ang t-shirt nito. Napaismit siya at bumangon para maligo. Pagbaba naman niya ay nahuli niya si Lyndon na pinapakain na ng almusal ang kambal. Umiwas siya ng tingin nung sulyapan siya nito. Tinikom niya rin ang mga labi. Parang namamaga pa kasi. Ramdam niya ring may sugat na maliit sa ibabang labi niya. Kasalanan naman niya dahil may papigil-pigil pang nalalaman pero uungol din naman pala. "Mommy, good morning! I'm feeling good already!" Bati ni Siren. Maaliwalas ng mukha nito at nakangiti na. "I am too, Mommy! Daddy said lilipat po kami ng schools," imporma ni Sander. Mabilis na tumaas ang kilay niya at sinulyapan si Lyndon. Ang bilis nitong magdesisyon at kumilos. Baka nga na-transfer ng mga bata kahit hindi pa naman to lumalabas ng bahay. Bumuntong hininga siya at tinilikan sa pisngi si Sander. "Alright baby, pero papasok kayo kapag magaling na talaga si Siren ha?" Ngumisi to. "Noted, but I hope Noel will transfer too," bulong pa nito. Hindi siya sumagot sa anak pero sinulat niya sa isip niya na susubukan niyang kausapin si Argus para doon. Papayag naman siguro yun, lalo pat ang kambal lang ang kaibigan ng anak nito. "Mommy, do I still need to drink medicine? I hate it," napalabi si Siren. Agad niyang dinaluhan ito at matunog na hinalikan sa pisngi bago tinignan ang mga galos at sugat nito. I guess so baby. Taste na lang muna para kagad kang gumaling, okay?" Tumango ito pero napalabi pa rin kaya't muli niyang hinalikan sa pisngi. Nung okay na ito'y doon lang siya umupo. Hindi niya nga namalayan na sa tabi ni Lyndon siya umupo. Tinignan siya nito pero kumuha lang siya ng tinapay at itlog. Nagulat pa siya at napatayo nung lagyan nito ng sliced cheese ang plato niya. 3 pares ng kayumangging mga mata ang lumingon sa kanya. "Why Beth?" May diing tanong ni Lyndon. "Ha? Ano? Ayoko lang ng cheese." Mahinang sagot niya. Nangunot lang ang noo nito pero kagad din namang inalis ang cheese. Ayaw na nga sana niya ulit na umupo pero napilitan siya. Nilagyan pa nito ng bacon naman ang plato niya. Hindi siya nagreklamo, pati rin naman kasi ang kambal ay inaasikaso nito, lalo na si Siren. "Si Manang Lupe?" Tanong niya noong mapansing walang matanda. "Outside, grocery." Tipid na sagot ni Lyndon.
Ang ending tuloy dahil wala si Manang Lupe ay siyang nagdigpit sa pinagkainan nila. Ang kambal ay nagpunta sa sala. Si Lindon, nasa lababo't ayon itong naguhugas ng mga platong inaabot niya. Pinilit naman niya kanina na siya na lang pero makulit ito kaya hinayaan na niya. Kinuha niya ang cellphone sa itaas para sana kunin ang number ni Argus. Kay Marie total may record ito nang nagpa-appointment si Argus ng meeting kay Lindon. Binalikan pa rin naman niya si Lindon na mewang pa siya at sumandal sa mesa habang hinahanap ang numero ni Marie. Ayaw niya rin na sana tabi nito at baka mapahawak siya sa mga masas nitong nagfe-flex. I changed my mind about what we talked about last night. Bigla ang bigkas nito. Ha? About what? Litong tanong niya, nakalimutan na yata niyang napag-usapan nila. I will give you a second chance. Napaangat ang tingin niya dito dahil sa sinabi. Nakatalikod pa rin naman ito puno ng bulang mga kamay. So ako pang bibigyan mo ng second chance? Maang niyang tanong. Yes, kahit napahamak ang mga bata habang kasama ka. Bibigyan pa rin kita ng pagkakataon. Hindi ko sila kukunin sa ngayon pero sa oras na maulit ang nangyari, iuwi ko sila sa mansyon. May diing bigkas nito. Napataas ang kilay niya kahit anong desisyon nito, sa kanya lang ang mga anak niya. Tamad niyang dinayal ang number ni Marie bago sinagot si Lindon. O tapos, anong kapalit? Katawan ko? Sarkastikong tanong niya. Binitawan itong sponge at humarap sa kanya. Tila nagalit sa sagot niya. Akmang sasagot ito noong itaas niyang kamay para patigilin ito dahil sinagot na ni Marie ang tawag. Agad niyang tinalikuran si Lindon pero hindi umaalis sa kusina. Marie, may number ka ba ni Argus? Bungad na tanong niya rito. Argus Montalde, ma'am? Sagot nito mula sa kabilang linya. Yes, si Argus. Yung daddy ni Noel. Naputo lang sasabihin niya matapos na inagaw ni Lindon ang kanyang cellphone. Agad niya itong hinarap, ngunit pinatay lang nito ang tawag at siniksik ang cellphone niya sa gilid na short at bewang nito. Calling other man inside my building is not allowed, Miss Del Rio. Huwag mo akong pinagsiselos at baka hindi ako makapagpigil. I can absolutely pin you to the table and take you right here right now. Hindi pwedeng pagtawag ng lalaki lalo na't dito rin ako titira. Malamig na tura nito dahilan upang mapanganga siya. Alam ni Lindo na nagulat si Beth sa sinabi niya sa penthouse din siya titira. Iniwan nga siya nito sa kusina. Nagagalit pa yata kahit na pamamahay naman niya yon. Maliit na umangat ang gilid ng labi niya. Ngunit noong maalala ang cellphone ni Beth ay napasimangot siya. Kinuha niya yun mula sa gilid ng bewang niya. Napuno yun ng bula mula sa mga kamay niya. Argus ha? Bulong niya matapos maalalang tatawagan dapat ito si Argus Montalde. Nagtagis ang mga ngipin niya at kaagad na bumalik sa harap ng lababo. Walang babala niyang nilublob sa mabulang tubig ang cellphone ni Beth. Ibibili na lang niya ng bago. Tinapos niya ang paghuhugas ng plato pero iniwan niya ang cellphone nito sa lababo. Itatapon niya yun mamaya. Mas gusto niya lang nasira na talaga. Kiniling niya ang ulot nagpunas ng kamay. Pinaskil niya ngiti sa kambal nung madaanan ng mga ito. Daddy, what happened to mommy? Mukha po siyang galit kanina nung paakyat. Puna ni Siren. Pati si Sander ay nakaangat sa kanya ang tingin mula sa librong binabasa nito. Sa klase ng mariing titig ng anak ay para siyang ginigisa at mukhang alam na kaagad na kasalanan niya. Napabuntong hininga siya at napakamot sa batok niya. I'll talk to her. Paalam niya sa mga anak bago tinungo ang hagdan. Sa lubong ang kilay na dumiretso sa kwarto pero wala doon si Beth. Mukhang nasa kabila. Hindi na siya lumipat. Tinawagan na lang niya si Marie. Buy the latest model of cellphone you know, Marie. Ibili mo ko ng isa't ipapadeliver mo rito sa penthouse. May otoridad niyang utos. Sir, latest model po? Yung mahal? Yes, don't look at the price. Just buy it and have it deliver here to my penthouse. Muling utos niya. Mukhang natakot pa to sa kanya't nataranta. Copy sir, noted. Akmang ibababa na niya ngunit naalala niya hinihingin ni Beth dito kanina. By the way, can you message that mga ngaso and ask him to transfer his child as well? Ililipat ko na kasi ng eskwelahan ng kambal. Po, mga ngaso? Kambal? Nalilitong tanong nito mula sa kabilang linya. Mahina siyang nagmura bago marahas na huminga. Naiinis siya na kailangan pa niyang banggitin ang pangalan ng mga ngaso na yon. Argus. Ay, si Sir Argus Montalde po ba? Ano pong sasabihin ko sa kanya, sir? Napirmi mga labi niya. Mukhang hindi lang yata si Beth ang close kay Argus. Sabihin mo ay pakitransfer ang anak niya kung saan ko ilipat ang kambal. Don't ask further question. Tell him that.
Isisend kong details sa'yo't ipasa mo sa kanya. Imporma niya bago pinatay ang tawag. Nangungunot ang noon niya na't pinorward din naman kay Marie ang detalye sa eskwelahang napili niya. He chose a more secure and strict school. Malaki ang takot niyang mapahamak ang mga anak niya. Hindi ngayon nakasalukuyan niya palang nakakasamang mga ito at maibibigay palang ang dapat na meron ng mga ito. Nagsisisi siya na hindi niya nilaliman ang paghahanap noon kay Beth. Sa bagay, paano niya ba makikita ang taong ayaw naman magpakita? Napailing siya't naligo. Pupuntahan niya si Mark, kailangan niya ng update. Kailangan niya ring mahanap ang babaeng sumagasa kay Siren. Hindi siya panatag na nasa paligid lang iyon. Mas lalo na't mukhang kampon yun ni Maureen Del Rio. Paglabas nga lang niya sa walk-in closet ay Beth na nakataas ang kilay ang sumalubong sa kanya. Nakapamewang at hawak-hawak sa kabilang kamay ang cellphone nitong nilublob niya kanina sa lababo. Simple siyang nanguso. Mukhang alam na niya ang kinagagalit nito. Ano sa tingin mong ginawa mo? Seriously, Lyndon? Sinira mo cellphone ko dahil lang kay Argus? Don't mention his name. Gigil niya sabat, nagiinit ang dugo niya sa pangalan ng lalaking yun. Bakit pa kasi yun nakilala ni Beth? Wow ngayon ikaw pang galit. Ano yan? Selos yarn? Pangasar nito na hindi niya pinatulan. Humarap siya sa salamin at sinuklay ang buhok niya gamit ang kanyang mga kamay. Jealousy? You can say that. I'll be going. Huwag mong gutumin ng kambal. Babalik ako dito mamaya. Dito ako matutulog. Pinalamig niya ang boses para malaman itong seryoso siya. Humalokip-kip lang ito. Napatigil pa siya sa harap nito. Alam naman niya magngingit-ngit ito sa nasira niyang cellphone. Bumuntong hininga siya. About your phone. Wait for the delivery. Tumalikod na siya ngunit dinig pa niya ang gigil nitong atungal. You cannot boss me around, Lyndon. Sigaw pa nito na kinangisi niya. I know, baby. Bulong niya sa hangin bago bumaba. Wala naman itong magagawa at wala naman itong ibang mapupuntahan. Kahit na magalit ito ay kampante siyang mananatili ito. Sa tabi niya, hindi nito iiwan ang kambal. Hinalikan niya lang ang mga anak sa ulo bago umalis. Kay Mark siya dumiretso. Pagdating doon ay nandun na rin si Julio. Pinag-aralan ng dalawang ilang CCTV footage na nakuha nila sa mga lugar na binanggit ni Beth kung saan ito nakita ang babae. What have you found? Seryoso niyang tanong. Creepy and strange, Ace. Beth is right. Kamukha ng ate Cassandra niya ang babaeng ito. Ani Julio, napalipat-lipat ang tingin sa mukha ng babae sa larawan na hawak nito. Picture yun ng ate ni Beth. Nangunot ang noo niya at kinuha ang litrato. Ginaya niyang ginawa ni Julio. Nangilabot siya matapos mapagtantong walang tinapon ng mukha ng babae. Kuhang-kuhang itsura ni Cassandra Del Rio. Ang kaibahan lang, malitang buhok ng babaeng bumanggat makapalang pulang lipstick nito. I still wonder how. May lihim ba nakakambal ang ate niya? I mean, 5 years nang patay si Cassandra. Mahimbing na nakahimlay sa libingan ayon sa source ko sa sementeryo. Naguguluhang bigkas ni Mark habang tutukan tingin sa computer nito. Very strange. Kahit yan pa si Cassandra, malabong sakta niya mga anak ng kapatid niya. Pero imposible talagang mabuhay ang patay na, komento ni Julio. May punto ito. As far as he knows, dalawa lang ang magkapatid na Del Rio at hindi pa magkaaway. Cassandra is the elder sister and she will never put her younger sister in danger. That is for sure. Kumuyang kamao niya matapos may maisip. Is she an impostor? Ginaya bang mukha ng ate ni Beth? May diing tanong niya na kinatigil ng dalawa. Is that possible? Kahit may surgery, malabong makuha na kamukhang kamukha niya. And for what? Sinong gagastos ng malaki para lang gayahin ang mukha niya at takutin si Beth? Malalim ang kunot ng noon ni Julio habang sinasabi yon. Bumigat ang paghinga niya. Naisip niya si Maureen Del Rio, ngunit mas mahirap pa yun sa daga ngayon. And even if they are twins at identical pa, meron at merong magkaiba sila. Dagdag ni Mark. I don't think so. I am sure they are not twins. Bakit naman hindi siya lumaki sa mga Del Rio? Bakit hindi alam ni Beth? Wala yata silang lahing kambal. Sagot niya sa mga to. Napatango si Julio pero si Mark ay napatitig sa kanya. I don't think so to Ace. Paano naging kambal ang anak niyo ni Beth kung wala silang lahing kambal? Makahulugang tanong nito. Pare-pareho silang natahimik. Akmang itatanggi niya dahil baka coincidence lang, pero nabitin ang sasabihin niya matapos tumunog ang cellphone ni Mark. Yung source ko sa sementeryo. Anito bago sinagot ang tawag at nilagay sa loudspeaker iyon. Mabibigat at takot na paghingang narinig nila mula sa kabilang linya. Sir, nawawala pong bangkay ni Ma'am Cassandra. Magulo pong libingan nito at mukhang hinukay ang bangkay.
May takot na imporma nito dahilan upang matigilan silang tatlo.